It is our day 2 here in Boracay, and our day will start with the breakfast buffet here in La Carmela de Boracay. So, kumain lang kami ng mabilis because after this, magsa-start na kami for island hopping. Yung breakfast dito guys is very typical lang. Na breakfast like hot dogs, eggs, breads, yung mga makikita nyo. Meron ding mga soup, meron ding coffee, juices. Ayun, hindi siya very specific, like may iba-ibang klaseng cuisine. Very Pinoy style. Right after ng breakfast, pumunta na kami sa Station 3 activity area. Doon kami pipick up and for island hopping. Konting lakad lang, nasa beachfront na kami. And ayun yung picture. Wow, look at the view. Grabe, ganyan kaaga. Ang ganda-ganda. Sayang di namin nakita yung sunrise kasi mga late na kami nagising. Pero grabe maglakad ka lang dyan sa may beachfront while looking at the palm trees and yung hangin. Dito kami sa ibang gabi. Sobrang na-enjoy ko talaga maglakad kahit napapagod ako. Girl, laban, ang ganda. So tapat na tayo ng Paradise Garden. So mga 10 minutes walk daw. Pagod na ako. At habang naglalakad nga kami, syempre may pa-picture na rin. Hindi mawawala yan in every travel. For memories. Pala. Yan. Quick selfies with the fam and another one. Grabe, dito papayat ako makaka 10,000 steps ako. Mayat maya. Ayun na yung famous Sunnyside Cafe. Yan. Mukhang malapit-lapit na tayo sa activity dock dahil dumadami na yung mga bangka eh. You know. Hirap pala mag-vlogger na. La Bonita. Ayun no. Sabi ni Go With Mel, mura lang daw dyan. I can feel my legs tired already. Ito na yung Ondus. Sakit na ng paa ko. Ayun pala yung 8 by the beach, Ayun TGH. Grabe. So pagod. Hindi talaga mawawala ang picture time, lalo na sa mga sandcastle sa Boracay. Guys, nagkalat yan dyan sa kahit anong station and laging may bagong date na nakalagay kung ano yung date for the day. So, today is January 17 and ayan, nagphoto kami tagi-tagi sa before kami pumunta doon sa may bandang likod. So, yung nasa likod doon guys, yung docking area para sa mga mag-island hopping from Station 3. Yun mo, stay by the beach. Then, katabi nito yung Mandarin. Ayan. So, ito yung meeting place, yung TGH. Kala ko yung TGH is, tall, green, and handsome. So for this island hopping, ang binook pala namin is yung Nol Jago. So kung interested kayo mag-book ng island hopping, feel free to check their Facebook page. Ethan, hello ka. Mamaya. Okay na yun, La Carmela. Understood na yun, La Carmela. Okay. Naglista siya. Antayin tayo lang po tayo. Liit. So, nandito na kami sa may Station 3. Dito sa may activity area. Gusto niyo mag-activity dito kayo. Tapos, tapat lang siya ng TGH. The Grill House pala yun. Time check. It's 9:16 and ito yung weather ngayong January 17. So, yun yung mga mag-island hopping. Dito yan sa may tapat ng The Grill House. Malapit siya sa 8 by the beach. So, kung nakita niyo yun, malapit-lapit na yung area dito. Ganda ng view. Ayan siya guys. Punta na kami sa activity dock. Wow.
Sobrang maalon pala today guys, kaya ang hirap mag-balance dito sa may docking area. Medyo natagalan lang din talaga ako dito kasi mga around 15 to 20 minutes kami nakatayo Balance, dyan. balance. So, dito medyo nakasmile pa ako eh. Pero sa mga susunod na clip, medyo nakasibangon. More later. Oh, wala pa pala. Ang tagal namin nakatayo dito. Sa mga ganitong island hopping, hindi naman maiiwasan yung hintayan. Pero for me lang naman, sana hindi mo na kami pinatayo doon. Dapat tinawag na lang kami nung nakadaong na kasi madali lang maglakad. Ang mahirap mag-balance. Anyway, later on, ngumiti na naman ang person. Kasi syempre masaya na nagbabakasyon ka, di ba? And hindi ganito yung view mo araw-araw. Yung mga hampas ng alon, yung paspas ng hangin. Nakaka-relax pa rin siya. Ayan, sabi ko sa inyo eh. Di ako So kumiwas pag alis sa pala salita, namin wala sa naman Station 3, pumunta muna yung boat namin sa Station 1. As you can see, may mga tao na sa likod ko kasi kailangan mapuno nila tong boat. So, dalawa yung area na pinagsusunduan, Station 3 and Station 1. Ito nga pala yung first stop namin, Crystal Cove. And ito talaga yung main attraction sa mga island hopping dito sa Boracay. Ayan yung itsura. Hindi na kami nakapag-picture sa harap. Flash. So guys, wala pa kami sa loob ng Crystal Cove. Pero ito na po ang sitwasyon namin. Ano ba? End of flashback. Kami na nga yung pinakahuli na pumasok sa Crystal Cove kaya hindi kami nakapag-picture dyan sa harap. Yung ticket daw. So yung ticket pala dito guys, ini-scan and pagpasok mo may makikita ka dyang mga pond, may mga parang shop dyan. Dito pala sa Crystal Cove guys, mga lakaran talaga ang ganap dito. Napakalaki ng area and ang daming magagandang structure. Nakakita pa kami ng helicopter. For me, ang ganda ng lugar. Very refreshing yung itsura. Madaming halaman. Madaming spots din para mag-photo. So, ayan. Syempre, magpo-photo muna kami, no? Tingnan mo naman yung view. Hindi ko na alam kung saan magpo-focus dyan. Kung sa akin ba, with the background, or yung mismong lugar. Kasi ang ganda talaga. Marami ding mga signs dyan ng Crystal Cove. Maganda rin siya picturean kasi yung background talagang bodies of water. Then may mga island din na makikita. At bukod nga sa lakaran, syempre, sama mo na yung mga hagdan dyan. Meron din mga sign kung saan papunta yung mga cove and yung mga lugar within the area. Pwede kayong kumuha ng sarili yung guide or pwede nyo rin naman libutin on your own. Pero make sure na inform nyo yung mga guide nyo kung saan kayo pupunta. Kasi syempre pag aalis na kayo ng island, kailangan as a group pa rin. So dito sa area na to, dito kayo mag-iintay and pipila para sa Cove 1. So nakita nyo ang daming tao, diba? Mga nakapila yan para makapasok dun sa cove. And doon pwede kayo mag-photo. Currently pala, hindi kami pwedeng mag-swimming kasi ang lakas daw nung alon. So, pwede lang kami mag-photos. Bale dito guys, masikip siya ha. As a person na medyo kalakihan, kaya naman, kailangan mo lang talaga mag-ingat. Yung white pala na yun guys, yung mismong crystal, yun yung attraction din dito sa Cove 1. Ayan, kita yung dikit-dikit kami. So, di kasi pwede mag-swimming. Kaya lahat ng taong bumababa, nandun lang sa area na mga pwede tayuan. Kaya, huwag niyo masyado tagalan pag nagpipicture kasi marami pa talaga naghihintay and mga nakapila sa labas. So, pag nakakuha ka na ng photos and okay ka na, go ka na sa taas para magkaroon naman ng turn yung iba. Kitang-kita rin talaga dito sa mga video or behind the scenes ng pagpicture namin ang lakas ng alon.
Ayan no, humahampas talaga siya sa likod kaya hindi kami pwede mag-swimming. So, sa ibang vlogs ng mga nagpunta na dito, nakapag-swim sila kasi yung alon is kalmado. No, hindi siya humahampas ng ganyan. So, nung palabas na ako, dun ko lang nakita na may spot din pala dito sa ilalim ng hagdan. Hindi lang siya yung sa bungad. So, make sure guys na i-check nyo yung spot na to under ng hagdan. Kasi kapag bumaba ka sa hagdan, pagharap mo, yung area na nag-photo kami, yun lang yung mapapansin mo. Dahil maraming tao, medyo di ko na siya nabigyan ng pansin. So, there are 2 spots to take a photo here in Cove 1. Ethan, watch your head. So, after namin sa Cove 1, nag-picture muna kami as a family. Dito, dun lang yun sa may bungad ng Cove 1. So, paglabas mo dun sa may bandang gitna, yan yung area na pinagpicturean namin. Then, ang nakakatuwa lang talaga sa mga tourists dito, tinuturuan nila kayo kung paano mag-pose as a group and individually. So, make sure yun na lang na meron kayong pang-photo, which is yung mga phones nyo. Pag nag-island hopping, laging gumugulo yung buhok ko dahil sa sobrang hangin. Perks na rin pala guys kung naka-braids na kayo bago kayo mag-island hopping. This way, the boat Pwede na raw kayo maligo dyan. Okay. Kayo, baba na kayo kids. Game. Jay, Ethan. Maraming magandang pagpicturean dito sa may papuntang Cove 2. Yung hagdan lang and the nature itself, ang ganda. And then, dito pala sa Cove 2 guys, medyo mahaba yung lakad pababa. Ito, pababa pa lang din kami sa Cove 2 niyan, pero nakapag-photo pa kami kasi ang ganda ng area. Kita yung bodies of water and may mga bangka din sa paligid. So, ayun, if you find this spot photo-worthy, dito yan sa may Cove 2. Then, of course, turns din ng mga kapatid ko. Pinicturean ko rin sila for memories. So, dito guys, sa area na to, isang hagdan na lang and makikita mo na yung onting lakad papunta dun sa Cove 2. So, ayan siya. Yung isang hagdan na yan guys, yan yung paakyat na pag tapos na kayong i-check yung Cove 2. So, ayan. Grabe, kahit yung ganitong simpleng view lang, sobrang na-appreciate ko. Dito na siya ganda. Nakaka-relax kasi for someone na laging kaharap ay computer for work, this is so refreshing to me. At bumawala pa nga yung kapatid ko. So, yan guys, bago kayo makapasok, mababasa muna kayo. So, ganyan talaga pag island hopping. Then, dahil malakas yung alon, medyo dapat dahan-dahan lang kayo kasi may tendency madulas, lalo na kung yung suot nyong slippers ay rubber, no? So, maganda rin mag-invest sa magagandang slippers na okay for island hopping. Meron din ng mga rope dito as your guide para hindi ka matumba. And ito yung Cove 2. So, medyo maliit yung pasukan niya. Kailangan mo talagang yumuko. So, very physical ang activity nito. Pero ang ganda naman nung dulo. I can't see anything on the camera. All I see is a black figure. So, dito guys, medyo madilim. Mas maganda meron kayong flashlight or i-on nyo yung flashlight ng phone nyo. Although, kaya naman makita. Pero, for me, medyo madilim. Baka mamaya madapa kayo sa mga rocks.
After namin sa may Crystal Cove, dumiretso na kami sa may lunch buffet. Kasama to sa package ni Noljago for their island hopping. And dito yan sa may mainland, sa may Katiklan. By the way, marami palang dumadaong dito for the lunch buffet. I think they are partnered with some food providers. Asan sila? Ah, yun na, nakapila na. So, magbo-buffet na tayo guys. Kasama siya sa part ng island hopping. Ito pala yung food na ina-offer nila. We have rice, we have chop suey, pansit, Dalawa lang. and then meron din tayong lumpia. Meron din silang bangus. And they also have barbecues. Yan, merong chicken, merong pork. Ang bait pala ng mga staff dito kasi nag-hype pa sila sa video ko. And then last is we have hipon. Yan, sarap. Thank you. Ilagdagan pa ni Kuya. And then, meron din ditong soup guys, mga sabaw. Kasi di ba pag giniginaw ka na from all of that swimming, sarap humigop ng sabaw. Meron din pala tayong watermelon. So, pakita ko lang, ganyan lang siya kahaba. And then, dito naman, pwede kayong kumuha ng water. Ito yung CR sa katabi lang. And may water din. Water station. Then, yung baso na yan, pwede nyo yan dalhin para kumuha ng juice. Meron silang tatlong flavor. Cucumber, orange, and then strawberry yung isa. Guys, ito yung kinuha ko. Ito And then, kinuha ito yung ko. kay Ethan. Kay ate, kay mommy. Si daddy wala pa. This one just tastes like lollipop. Ah, sarap ng sabaw. Meron tayong chicken. Kailangan sa dad. Pork muntik. Meron tayong chop suey. Dito pala guys, sa may lunch buffet namin, meron silang kawabat na nandun lang din sa tabi nung kubo na kinainan namin. Dito guys, wala siyang specific amount na bayad. Tip lang dun sa nagpicture. After namin mag-lunch buffet guys, di na kami nakapag-visit sa ibang island kasi ang lakas ng alon. So, naghanap na lang sila ng medyo calm yung waves na area para makapag-snorkeling kami. And ganito yung itsura namin. So, tip lang guys, yung inyong life vest, lalo na kung hindi marunong lumangoy, sikipan nyo kasi ganyan yung mangyayari. Umaangat siya kapag maluwag yung pagkakalagay. So, ayun. Mahirap kasi pwede rin siyang mahubad. Kaya make sure nyo na higpitan nyo yung life vest nyo. After pala nito, umahon ako para tanggalin yung life vest. Pero after ko tanggalin yan, hindi na ako masyado ng video. Enjoy ko na lang yung pag-swimming. At dito na nga nagtatapos yung island hopping natin for day 2. If you wanna visit yung mga iba-ibang island guys, meron naman silang land tour. So, check out the land tour if you want. And thank you so much mga ate ko for watching.